Okay, himayin na natin ang first quarter 2026 financials ng AN Soriano Corporation o ANS. Ready? Grabe! Tingnan mo, itong 39.2 billion pesos. Yan ang total assets ng kumpanya. Ang laki, di ba? At ipinapakita nito kung gaano ka-healthy ang utang nila. Nasa 4.1 billion pesos lang kumpara sa yaman. Tingnan naman natin kung paano lumago ang top-line revenue nila dito sa kanilang consolidated income statement. Ang pinaka-crucial na punto, itong 2.36 billion pesos ay purong gain dahil tumaas ang value ng investments nila. Solid din ang cash flow at liquidity nila. Actually, may hawak silang 3.33 billion pesos na cash. Magandang balita para sa shareholders. Namigay sila ng 50 centavos per share na cash dividends. Panalo, di ba? Ngayon, ang talagang interesting dito ay ang mismong datos nila galing sa SEC tungkol sa subsidiaries. Ang lakas ng hatak ng manufacturing sa Phelps Dodge at turismo sa Amanpulo sa kabuuang net income. Dito sa pagsusuri natin, clear na strength talaga ng kumpanya ang solid equity at high-performing subsidiaries nila. Pero ito ang posibleng weakness. Higit kalahati ng assets nila, 22.8 billion, ay nakatali lang sa investments. Sa opportunities naman, andyan ang mataas na demand sa copper at patuloy na pagbangon ng ating turismo. Ang risk, yung pabago-bagong stock market na pwedeng makaapekto sa malaking 22.8 billion pesos investment portfolio nila. Kaya, heto ang tanong. Kaya ba ng lakas ng subsidiaries nila natabunan ang volatility ng investments?